Sino ba timer? Ako na lang magsasabi. Salamat. Okay, magandang hapon pa. Magandang hapon, gabi na. Ngayong gabi po, ako po si Brother Ronald. Tawagin niyo akong Brother Ronald. Kasama ko po ang aming mga kapatira dito sa tonight, sa Day Adventist. At nagagalak ako na magkaroon tayo ng ganitong sharing. Hindi na mangyari ito. At sana ay maging maganda yung usapan natin. Magkaiba tayo ng pananampalataya, but the respect is still there. Naunawaan namin kung bakit ganyan ang inyong pananaw. At ganoon din ang hihilig namin na nawaan na bakit ganitong pananaw. Kaya lang po tayo nagkakaroon ng ganitong usapan para po tayo magkaunawaan. At lalo tayong magmahalan in spite of all our differences. Kasi pare-pare tayong Pilipino. Nakababayan tayo, isa ang ating wika. Isa ang ating lengguwahe. Ipakita natin sa mga tao na tayo ng nangangaral ng salita ng Diyos ay magandang halimbawa na kahit hindi tayo nagkakaisa sa pananampalataya, ito hindi tayo maging mapayapa. Ito. Sino po rito ang members ng Church of God Apostolic Teaching? Pakitaas po ang kamay. So meron po. So bukod kay, ano po, how do you want me to address you po? Dani. Pastor? Ganyan na lang. Dani. Ano ba ito dito po? Baltasar. Ha? Baltasar. Ano? Baltasar. Baltasar. Okay. Ito po ang aming stand regarding women in the church. Gaya po ng sinabi ko po, ay hindi po kami naniniwala, siguro kagaya po ninyo, na ang babae ay dapat mamuno sa iglesia. Siguro para maging malawak po at maunawaan po ninyo ang aming stand sa bagay na ito, meron po akong ilang mga points na ipepresent sa inyo kung ano ang aming pananaw tungkol sa role o function ng babae sa iglesia ayon sa paniniwala ng mga Seventh-day Adventist. Unang-una po, mayroon tayong mga mababasa kasi mga controversial text sa Bible na madalas ito ay pinagtatalunan, like for example yung 1 Corinthians chapter 14 verse 34 and 35 na ang babae dapat ay manahimik sa iglesia. Tapos yung sa unang Timoteo 2, 12 hanggang 14 na ang babae ay bawal magturo at bawal mamuno sa lalaki. Pero alam po ninyo, in spite na merong ganyan mga talata sa Biblia, ito po ay subject pa rin sa napakaraming interpretation. So siguro ito ang magiging point of contention natin. Maaari meron kayo ibang interpretation dito, kaya ipapayuanag namin sa inyo na yung aming pagkaunawa sa ministeryo ng babae kung paano sila ginagamit ng Diyos sa iglesia, sa kanyang bayan, ay hindi po sumasalungat sa dalawang talatang ito. Yun po ang aking patutunayan. Kasi po, unang-una, sinasabi po ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 1 verse 27 na ang babae, kagaya ng lalaki, ay nilikha kapwa sa image of God. Nung sabihin sa Genesis 1:27, nilikhain ko ang tao ayon sa aking larawan at siya'y nilikha niya lalaki at babae. Yung term na tao doon ay hindi tumutukoy ng kaedad kundi pati kay Eva. So para sa pananaw ng Diyos, ang lalaki at babae ay equal sa kanyang paningin. So, kung sila po ay equal in nature, walang essential differences, ibig sabihin, they are equally human sa pananaw ng Diyos when it comes to creation. Pangalawa po, ang babae at ang lalaki ay equal by redemption. Kanina, equal by creation. Ngayon naman po ay equal by redemption. Ano pong ibig sabihin? Ibig po sabihin ay ang lalaki at ang babae, meron lamang kinikilala ng isang Panginoon at pareho po silang pantay na pareho ng proseso ng kaligtasan ang nakalaan sa lalaki-babae. Hindi ho iba ang proseso ng kaligtasan sa lalaki at sa babae. Walang difference. For in Christ, sabi nga sa Galatia 3:28, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Pangatlo po, wala pong sex symbols sa tinatawag nating ministry, na tinatawag na gifts of ministry na nakalista sa Bible. Hindi po sinasabi na ang gift of teaching para sa lalaki, gift of helps para sa babae. Wala tayong mababasa gano'n. Kundi, in general, pagka dinidescribe ng Bible yung gifts ng Holy Spirit sa church, para gamitin po sa ikalalago ng pananampalataya ng mga members ng body of Christ, hindi po wala pong sex symbol na gift of teaching for men only, or gift of helps for women only. In other words, ang babae po ay mayroon din pong karapatan na tumanggap ng kaloob sa ministeryo sa katawan ng Panginoon Kristo kung babaano ang lalaki. Pang-apat, sa buong banal na kasulatan, ginagamit ng Diyos ang babae sa kanyang ministeryo. For example, sa Exodus chapter 15 verse 20, si Miriam
na kapatid ni Moses, na propeta, ay siyang tinatawag na first minister of music. Imagine, sa Judas, sa Judge o sa Hukom 4:4, si Deborah ay isang propetisa, leader. Noon, nung wala pang hari ang Israel. Pagka, even yung mga lalaki na mga leaders, na mga elders ng Israel, pagka mayroon silang issue na hindi ka nagkakaisahan, ang pinupuntahan nila si Deborah para humingi ng kanyang desisyon. So, meron siyang, si Deborah ay babae. Si Huldah, the prophetess, 2 Corinthians chapter 34, verse 22. Si Anna, the prophetess, sa Lucas 2:36. Si Priscilla, the Bible teacher, sa Acts 18:26, na asawa ni Aquila, na tinuruan si Aquila. And Phoebe, no, na deaconess sa Romans 16:1. Ang panglima, si Jesus ay maraming mga babae sa tuwing siya ay lalabas at mag-house to house at dadalaw sa mga bayan-bayan. Siguro alam natin, sa ating male-dominated society, lalaki ang dapat laging namumuno, medyo kakaiba ito. Even during the time of Christ, kasi ang Jewish culture is male-dominated. Halos wala ng karapatan ng babae sa kultura ng mga Hudyo. Pero ito ang kakaibang pananaw ni Jesus Christ. And I think it is one of the reason bakit ang mga Hudyo hindi naniniwala sa kanya na siya galing sa Diyos. How come na ang isang anak ng karpenterong nagkiklaim na siya yung Messiah, si Jesus Christ, sa kanyang pangangaral, may kasama siya lagi mga babae sa kanyang ministry. For example, if you read in Luke chapter 23 verse 49 at yung buong John chapter 11, at makikita natin sa patriarchal culture, napakalakas ng discrimination ng lalaki sa babae. Dito sa atin sa Pilipinas, hindi masyado. Pero natatandaan ba ninyo nung si Kristo ay muling mabuhay sa mga patay? Ay, sino yung unang-unang nakakita sa kanya? Maria Magdalena, isang babae. Pero alam niyo ba, sa kultura ng mga Hudyo, hindi katanggap-tanggap yon na ang isang babae ay magte-testify sa korte para sa kanila, para ang babae maging kapanipaniwala laban sa testimonya ng nag-iisang lalaki sa harap ng judge. Kailangan ang katumbas ng isang lalaki, dalawang babae in order to testify. Para ma-prove na ang resurrection ni Jesus Christ ay totoong nangyari sa kasaysayan, hindi ito inimbento. Kung ito inimbento, dapat ang isinulat ng sumulat ng Bible ay ang una nakakita si Pedro, lalaki. Pero bakit babae? Kasi merong mahalagang function ang babae sa paningin ng Panginoon. Okay? Then, pang-anim, ano kaya yung sinasabi ni Paul sa Corinthians na ang mga babae ay dapat maging silent? Ilang pagsapag, 5 minutes, sabihin na lang. Pagka 5 minutes. 2 minuto naman. 7, okay. Yung sa Corinto 14, ibig ba sabihin nito ang mga babae walang ministeryo sa church? Magkaiba po kasi yung authority of the woman in the church kay ministry of the woman in the church. Huwag tayong maging dito ron. At napatunayan natin na mapakaraming ministry ng women sa church from the Old Testament. At isa nga po sa binabanggit natin yung verse na pinagtatalunan, itong nasa 1 Corinthians chapter 14, na para bang ang babae talaga walang karapatang magsalita. Pero alam po ba ninyo na kung babasahin nyo sa original Greek, ang 14:34-35, itaas nyo sa verse 28, kahit ang babae, kahit ang lalaki dapat tumahimik kung wala na sa kayusan. Ang context ng 1 Corinthians chapter 14 ay may kinalaman sa speaking in tongues. Ano po? Ang binabasa lang madalas ng mga against sa pangangaral ng mga babae, itong 34-35. Pero pagka binasa ang verse 28, let 2 or 3 prophets speak and let the others judge. Sa 28, but if there is no interpreter, let him keep silent in the church. Ano po ang ginamit na pronoun? Masculine or feminine? Let him keep silent in the church and let him speak to himself to God. So, hindi lang babae ang sinasabing tatahimik sa Korinto, kahit ang mga lalaki. Lalo pag kami kinalaman sa order of the church. Kasi po, ang context nito ay speaking in tongues. Yun po. Bakit po natin nasabi na hindi po ito ang dapat maging bagayan para ang babae ay hindi mangaral? Kasi po dito rin sa Korinto, sa chapter 11 verse 4, hindi pa pwedeng ang babae totally manahimik sa loob ng church. If you read your Bible in 1 Corinthians chapter 11 verse 4, sabi po dito sa verse 5, but every woman who prays, ano pag sinabing pray? Tagalog. Nananalangin. So, ang babae, sinasabi ni Paul, hindi siya tutol na ang babae mananalangin. Para ang babae ay manalangin, kailangan siyang magsalita sa church.
Walang sinabi si Paul na ang panalangin sa labas ng church. Ang pinag-usapan dito sa loob ng church. 1 Corinthians 11, tuloy natin, 11 verse 5, but everyone who prays or prophesies, ang ganda ng pagkakasalita, pray or prophesy, sa magandang balita Biblia, o nangangaral, o nagpapahayag ng salita ng Diyos. So hindi pa na totally sinasabi sa atin ng verse. So, para kung maunawaan kasi natin ang explanation ng Bible, huwag tayo mag-i-stick doon sa isang verse. Kailangan basahin mo yung background, alamin mo kung ano ang pinag-uusapan, sapagkat mawawala po tayo sa tamang interpretation pagka tayo po ay hindi natin kinonsider yung background context at yung original word na ginamit at kung ano ang pinag-uusapan. Another thing, sa number 7, yung sinasabi ro na ang yung silent in the church sa number 7, yung sa Timoteo 2:12, alam natin na ito ay related doon sa passage ni Paul sa 1 Corinthians kasi ang sumulat ng Timothy at 1 Corinthians si Paul din naman. Hindi niya pwedeng kontrahin or hindi siya pwedeng magkaroon ng dalawang interpretasyon na magkaiba o magkaroon siya ng double standard when it comes to ministry ng church. So yung silence doon has something to do with the order of the church when it comes to speaking in tongues. At ano pa, sinasabi rin ng ilang mga pag-aaral ng mga scholars na ang tinutukoy dito na pagiging, yung keeping silent na huwag magtuturo, yung mga babae sa unang Timoteo 2:9 na huwag magtuturo bilang mga pastor. Kaya nga, sa context din ng Timothy, kung itutuloy niya sa verse 12, sinasabi ron, authority over men. Iba ho kasi basta ka nag-Bible study at yung magtuturo ka bilang babae na parang kang pastor, na ikaw ang leader, ikaw yung pinaka tinitingala at ikaw ang presiding minister. Si Ellen G. White ng Seventh-day Adventist, hindi po namin siya kinikilalang presiding minister. Kaya nga, kung gusto niyo makipag-aral ng Bible sa Seventh-day Adventist at ayaw niyong maniwala kay Ellen White, pwede kayong maging Adventist. Pwede kayong mabaptize. Welcome kayo sa Seventh-day Adventist Church. Kahit ayaw niyo munang maniwala. Ako, naging Adventist po ako from Saksi ni Jehovah. Kalaban ko yan sa Ellen White. Hindi ako naniniwala kasi ang mga Saksi ni Jehovah, ganyan din. Ang babae, bawal magsalita. Sa church, bawal magsalita. Kaya, nung ako'y naging Adventist, sabi ko, bakit ang mga Adventist? Nung pala naunawaan ko, kulang ang aking kaalaman. Hindi ko naunawaan yung context ng 1 Corinthians at 1 Timothy chapter 2, verse 9. Kaya po, dito sa ating nakitang presentation, ang babae, una, pantay sila by creation, by redemption. Ang babae may part sa ministry. Ginagamit nga sila ng Diyos noon sa Old Testament. Si Miriam, si Deborah, mga propeta, mga babae. Walang propeta na hindi nagtuturo ng mangaral. So kung ang babae ay walang karapatang mangaral, dapat walang propetang babae sa Biblia. Pero nakita natin, at napili ko sa inyo mga verse, na mayroong propetang babae sa Biblia. Finally, ang tunay na iglesia ng Diyos ay mayroong, ang mga babae at lalaki, sabi sa Galatia 3:28, ay kaisa kay Kristo at pinagkalooban ng Espiritu. In fact, yung iglesia, sabi sa Revelation 12 verse 1, ay ipinumpara. Yung sa pangitain niyo dyan sa chapter 12 verse 1 ng Revelation, meron siya nakita isang babae na nakaputi. Ayon sa aming pagkaunawa, based on the Bible interpretation, it represents the church. So, how come na ang babae ay walang karapatan na magturo sa church, while at the same time, ang babae ang ginamit na symbol ng church? Kaya nga si Jesus Christ, sabing gano'n, siya ang magiging bride at ang asawa niya yung church. Tayo ang katawan ni Kristo. Itinulad tayo sa babae. So I don't think, wala kami nakikitang masama na ang babae ay magturo sa iglesia. Kasi pantay lang po tayo. Pero pagka dumating yung point na siya ay ihalag bilang presiding minister at magiging pastor, that is a different story. Yan ang tinututunan sa 1 Timothy 2:9. And I think, maaaring magkaisa kami ni Brother Danny doon sa interpretation na yun. Hindi namin tinuturing ang mga babae na maging leaders, but they have the right to be part of the women's ministry. Kaya nga po sa church namin, meron kaming department ng women's ministry. Ang kanilang main function ay hindi lang para magturo sa church, kundi mag-serve kagaya ng mga babaeng kasama ni Christ habang siya'y nangangaral sa bayan-bayan. Sila'y nagpe-prepare ng food, sila'y nagpe-prepare ng mga damit, mga pagkain, naglalaba. That is ministry. Ang pangangaral naman hindi sa salita lang, it can be shown by their way of life. Tama? Kaya nga sabi sa Peter, di ba? Kung ang babae hindi nila mahikayat ang kanilang asamang lalaki, sa pagsasalita, hikayatin nila sa kanilang pamumuhay. So, hindi natin pwedeng limitahan ang babae
sa kanilang gawain. Napakalaki ng potential na binigay ng Diyos. Because from the beginning, God created man and woman equal. Equal. So, time na po ba? Time. Okay, thank you very much po. Yan po ang aking presentation. Ano pong susunod? Tatabi ka muna dyan para Okay. tulungan siya. Sige po. Running time na. Sige. Dito lang ako sa gilid. Oh. Sige, para kita po na namin. Sige, Mr. Ronaldo. Ayon po sa inyong pinapatunayan, ang babae ay pinahintulutan na magturo. Tama ba ho? Opo. Nung sabihin ba ho ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, ang babae hindi pinahintulutan na magturo. Tama ba o mali? Tama po yun. Pero tingnan po natin yung context kung dalawang klase yung pagtuturo bilang pastor at pagtuturo bilang ordinary member. Kung tama po yun, na ang babae na hindi pinahintulutan na magturo, di tinatanggap niyo ba na mali ho kayo? Kaya nga po, sabi ko, dalawang klase po yung sinasabi na ang babae huwag magtuturo. Kasi yung tinatawag po dito sa Timoteo 2:9 na ang babae huwag magturo bilang pastor o presiding minister ng church. At sa amin, wala talagang gano'n. Sa makatuwid, ang binabagit yung dalawa na ang babae ay sa kalagayang pastor. Opo, kasi ito po ang ipatutuo ko po sa verse 12. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man. Pagka kasi ang isang babae ay nasa katungkulang pastor or presiding overseer, hindi yung pagtuturo niya, talagang hindi lang siya basta nagtuturo, kundi siya ay nangunguna na as head over a man, nalalabag yung principle of the Bible. Okay. Mayroon ba ho kayong mababasa sa Biblia na ang babae ay inutusan ni Kristong magturo sa iglesia? Kahit hindi inutusan na mababasa, meron tayong makikita na kahit hindi sila utusan, they speak the word of God. Saan nyo ho mababasa na ang babae na pinitulutan ni Kristong magturo sa iglesia? Saan talata po? Okay, babasahin natin yung binasa ko no, sa 1 Corinto 11:5. Okay? Maganda yung question nyo. 1 Corinto 11:5, ito po ano ang sinasabi. 11:5, ayan. Ang bawat babaeng nananalangin at naghahayag ng walang panakip sa unay nagbibigay ng kahiyan sa kanyang ulo. So, ibig sabihin, yung babae sa iglesia, bukod sa nananalangin, siya yung nagpapahayag. So, pagka nagpapahayag siya sa iglesia, hindi po ito mga bagay na pang sanlibutan, kundi, of course, ito ay galing sa salita ng Diyos. Kasi sinasabi rin sa atin sa 1 Corinto 14:3, ang bawat nagpapahayag, kasi actually sa Greek, ang ginamit dito, propetes. Ang babae nagpapahayag bilang propeta. Pero pagka binasa po natin ito sa 1 Corinto 14 po, pahintulad po ninyo na ako'y pumasa, yung merong gift of prophecy, ito po'y pangangaral. Kasi ang sabi nito, ngunit ang naghahayag ay nagsasalita sa tao upang sila'y patatagin, palakasin ang kanilang loob at bigyan sila ng kaaliwan. So ito'y form of pangangaral. Okay, yun po sa Mga babae. babae nyo. Sa makatwid, kapag sinabi hong nagpapahayag, nagtuturo ba ho yan sa iglesia? Yan, ito nga po. Yung kanyang sinasabi, nagsasalita siya ng nagpapatatag sa pananampalataya, pinalalakas yung loob at binibigyan ng kaaliwan. Ano ba ho yan? Na yung salitang naghahayag, nagtuturo sa iglesia ho yan o naghahayag sa labas? Sa iglesia po ito. Saan yung iglesia po. mababasa ho na yan ay sa iglesia ho yan? Opo, kasi kasama po yung pananalangin Kaya tanong ko sa inyo, saan mababasa ho sa Biblia? na ito ay sa iglesia. Oo, naghahayag. Kasi unang-una, ang pinag-uusapan dito ay mga activities sa church. Ang tanong ko, saan Pagka sa Biblia? activities sa church, sa loob ng church, lalo sa zoo or sa park, dahil hindi sila pwedeng sumambanong sa mga part ng public day dahil pinag-uusan ng mga Kristiyano during this time. Ang tanong So, ko, kailangan silang magtipon as a church. Opo. Ang tanong ko po, saan sa Biblia ang nakasulat na naghahayag po ang babae ito sa iglesia? Oh, kasi Saan sa Biblia ho na nakasulat? gift of prophecy ito di ba? Okay, ang gift of prophecy ito, babasahin ko, Corinto para hindi na po tayo lalayo, sir. 1 Corinto 12:28, at itinilagan ng Diyos ang ilan sa iglesia. So ito ay sa loob. Yes. Ano yun? Una, apostol, pangalawa, mga propeta.
So, kung ang babae ay nagpapahayag bilang propeta at nangangaral, at nilagay sila sa iglesia, saan sila mangangaral? Sa makatwid, Sa loob ng Okay. iglesia, Okay. hindi sa labas. ginamit nyo yung talata na sugutulin nyo sa unang Korinto 12:28. Oh, puro Ay, ito to, kasi context yan eh. Opo. Meron bang tinukuyo na babae doon na inilagay ng Diyos sa iglesia? Kung pagsasama-samahin mo yung mga verse na ginamit ko sa Corinto, 3, walang exemption ng babae. Kasi sa 1 Corinthians 11:5, nakalagay itong babae. Okay. Paano natin sila isa-separate? Ang tanong ko po, kasi ginamit nyo po yung 12 ng unang Korinto Ay kung doon mo 28. tatanungin at hindi mo isasalang-alang yung unang Corinto 11:5, wala nang babae rito. Okay. Kaya nga sabi ko, Salamat. pagsama-samahin mo yung talata, ba't natin paghiwa-hiwalay? Okay, titanggap Diba? niyo po walang babae nilagay Meron. doon sa... Meron. Kasi Basa- hindi lang naman ito ang talatang ginamit Pakibasa ko. nga po yun. Hindi lang naman ito ang talatang ginamit ko, di ba? Alam mo naman yun, no? Hindi lang naman ang Corinto 12 ang ginamit ko. saan Di ba na- ginamit ko rin yung 11:3? Wala po nakasulat ng babae. Meron, babae. Inilagay po. Hindi, sa 11:3, di ba ginamit ko yun? Alam mo yun? Basahin niyo po kung merong inilagay na babae. Aso nakalimutan kong ginamit ko. Kasi papaalala ko sa iyo. Wala ko rin 11 kasi hindi ako aalis sa isang talata. Ang Seventh-day Adventist, hindi lang mahawak sa isang talata. Konteksto. Kung mag-aral ng Biblia, hindi ko kami sa Biblia. Ito po, ano? Sabi sa unang Korinto 11:3, okay? Ulitin ko. Ang pagbasa po, ibig kong 11:5, ang bawat babaeng nananalangin at naghahayag. O pagka sinabing babae, kailangan pa ba natin i-explain kung anong kasarian nito? Very self-explanatory dito ba, sir? Sa makatwid. Hindi ko siya hinihiwalay Okay, sa okay. 12:28 na Okay. Korinto. Sa makatwid, yung babaeng inilagay naghahayag. Ngayon, ang pakahulugan ho ninyo, kapag ang babaeng naghahayag, ang pakahulugan ninyo nagtuturo ho yun. Tama yun. Okay. Kung nagtuturo, conflict ba sa sinabi ni Pablo na ang babae na hindi pinahintulutan na magturo? Babalik tayo ulit doon sa sagot ko. Kasi inulit nyo na yung tanong nyo, iulitin ko rin yung sagot ko. Yung sinasabi ni Pablo na si Timoteo, alam ko naman na yan magiging ano natin. Bilang pastor, inulit ko na yan, ano? Authority over men. Huwag natin aadisin yung context na authority over men. Pagka ang babae nagtuturo bilang pastor, kahit ikaw kahit ako against doon. Pero kung ang babae, kagaya nito, nagtuturo siya hindi bilang pastor, kundi yung mga something encouraging sa church, at iniligay sila sa loob ng iglesia, wala akong nakikita masama doon. Na hindi yung complex na sinasabi ni Pablo? Wala, hindi conflict. Okay. Magko-conflict lang yun kung hindi pastor ang tinutukoy ni Pablo sa Timoteo 2:9. Magkakaroon ng conflict. Kasi ordinary member sa Corinto, ordinary member sa Timoteo, conflict yun. Okay. Sabi niya, ordinary member sa Okay. Timoteo, bawal. Tapos sa Corinto, pwede. Pero pagka pastor ang tinutukoy. Okay. Yan man kayo ang may sabi na hindi complete dahil sa sabi ni Pablo na ang babae hindi pinahintulutang magturo. Opo. Sa inyo naman pinahintulutan. Sabi nyo hindi complete Dahil doon sa ginagamit nyo na sa aklat ng unang Korinto, yung babae na naghahayag. Ang pakahulugan nyo, yun ngay nagtuturo. Ngayon, si Pablo, tanggap nyo ba ho, si Pablo ang apostols hanggang sa panahon sa ngayon? Yung kanyang mga sulat ay authoritative. Kahit patay na siya, kinikilala pa rin natin siyang apostle. Okay. Kung kinikilala po, dapat bang tumalima sa sabi ni Pablo? Dapat tayong tumalima. Dapat tayong tumalima. At Okay. dapat hindi magsalungatan. Okay. Sabi ninyo, hindi dapat magkasalungatan. Correct, correct. Pakinggan nyo ninyo. Si Pablo, hindi pinahintulutan ayon sa kanyang kapahayagan, Bilang hindi pastor. magturo ang babae. Bilang pastor. Tingnan nyo ha, hindi walang sinasabi doon Meron. sa na bilang pastor. Authority Tanong over pa. men. Tanong lang. Okay. Ulitin natin. Okay. Ngayon, ang sabi ninyo, ang hindi pinahintulutan Bilang pastor. na bilang yung salitang bilang pastor. Yan. Ngayon, Authority over saan men. yung mababasa naman ho, yung sinabi ni Pablo na hindi ko pinahintulutan ang Bilang babae pastor. magturo bilang pastor? Saan ho? Kunin natin Yung ang sinabi ni tama. Pablo na yun. Actually, binasa ko na yan kanina, so ulitin ko na lang. Ay, Kasi wala. inulit ko yung Sige. question. Sa 12, and I do not permit a woman to teach. Kung period doon, talagang wala dapat karapatan. Pero may patunay hindi period Sabi ni Paul, and I do not permit a woman to teach or to have authority over a man.
Ang pinag-usapan dito is not ministry of the woman, kundi authority over men. Okay, Hindi po. pwede yun. Ayun na po. Thank you po. Salamat na po. So, matatapos po kayo ay 5:25, 5:40. 5:40. Okay. Ako po na inyong kapatid na si kapatid na Danny Baltasar. Ako po'y nakaanib sa Church of God na nasa Biblia na pinangangasiwaan po ng mga apostol. Ang akin pong patutunayan na alam din pala po ni Pastor na ang babae ayon sa pahayag ni Pablo na hindi pinahihintulutan. At saan na hindi pinahihintulutan? At ang babae ay pinatatahimik. Saan naman pinatatahimik? Babalikan ko po yung kapahayagan ng apostol na si Pablo sa aklat ng unang Timoteo. Ganito po ang pagkasabi niya. Sa 2 na ang talata po ay 11 hanggang 14. Ang babae ay mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko pinahintulutan na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik sapagkat si Adam ang siyang unang nilalang sa kasiiba. Si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Dito, ayon sa kapahayagan ng apostol na si Pablo, na apostol ni Kristo sa panahong Kristiyano, hindi pinahihintulutan na ang babae magturo sa iglesia. Dahil ang lalaki, si Adam, ang unang nilalang sa si Eva. Ang lalaki hindi naman nasadlak sa pagsalangsang kundi ang babae. Ngayon, dito ipinakikita po na ang babae pinagbabawal na magturo sa iglesia. Bakit? Kasi may pinagmulaan patungkol sa mag-asawang si Adam at si Eva. Dito, ang pahayag po kung sino po ang nilagyan ng utos o ng salita ng Diyos. Aklat ng Genesis 2:16 hanggang 17. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy ng halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Dadapuat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Dito po yung utos, yung salita ng Diyos ay inilagay po kay Adam na bilang unang nilalang na lalaki. Hindi po si Eva pinaglagyan ng utos ng Diyos. Yung lalaki ho na si Adan. Niyan ang dahilan na kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na hindi pinahihintulutan na ang babae ay magturo sa iglesia, kundi tumahimik sapagkat si Adan nga hindi nadaya ang babae ang nadaya. Ngayon, ang sabi doon, tumahimik ang babae. Isang tatahimik, ang babae. Dito sa pahayag ng unang Korinto, ang sabi po rito sa 14 at 34 hanggang 36, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutan mangagsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang malaman ang anumang bagay, ay magtanong sila sa kaniyang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Saan tatahimik? Sa pagsasalita
Saan? Sa iglesia. Ano ang sinasalita sa iglesia ng babae? Na kung bakit pinatatahimik? Itutuloy ko po rito sa 36. Tanong ni Pablo sa mga babae. Ano? Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Tinatanong po ni Apostol Pablo ang mga babae sa Korinto. Na di umano na mahalay ang babae na magturo, kundi sa babae ay tumahimik. Tatahimik sa iglesia at saan tatahimik? Sa paggamit ng salita ng Diyos. Kaya ang tanong ni Pablo, ano, lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos? O sa inyo lamang dumating? Ibig sabihin, yung mga babae na ito, na mga nagsasalita ng salita ng Diyos, sa kailang kagustuhan lamang maging tagapagturo. Totally, hindi kagustuhan ng Diyos na sila'y maging daluyan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi nga pinahintulutan na ang babae magturo sa iglesia, kundi tumahimik. Pag sinabing tumahimik, hindi general yon. Ano mang ikalagay ng babae, nakagano lang? Saan tatahimik? Uulitin ko po sa pagtuturo sa iglesia. Ngayon, ano po ang magiging kapakinabangan ng isang babae? Meron bang kapakinabangan ang isang babae? Nangahulugan ba ang Diyos ay hindi nagbibigay ng salita sa babae? Na hindi pinahintulutan na magturo? Pakinggan po natin, ganito ang sabi po. Sa aklat po ng mga awit, ang sabi po rito, ayon sa kapahayagan po, sa aklat ng mga awit, sa 68:11, ang wika ay ganito, ayon sa kapahayagan ng aklat na ito. Nagbibigay ng salita ang Panginoon. Pansinin po ninyo, nagbibigay ng salita ang Panginoon. Ang mga babaeng nangaghahayag ng mga balita ay malaking hukbo. Ang Diyos pala nagbibigay din pala ng kanyang salita sa mga babaeng malaking hukbo na naghahayag ng mabuting balita. Pag sinabi naghahayag ng mabuting balita, ito po'y tumutukoy na ang babae pwedeng mangaral sa mga hintil, sa labas. Pwedeng mangaral, maghayag. Pero sa loob ng iglesia, nayaman ang lalaki ang ulo. At ang inilagay ng Diyos na maging tagapagturo, hindi po babae, kundi lalaki. Babasa po tayo. Dito po sa kapahayagan ng aklat ng Ikalawang Timoteo. Pakibasa nga kapatid sa wikang English ito at ililiwat ko sa wikang Tagalog. Ikalawang Timoteo. 2:2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses. Okay, dito maliwanag sa wikang Tagalog, ano? At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Yung mga taong tapat, lalaki po ito, na ang inuutusan na magturo, mga lalaki po, hindi po babae. At ang katibayan po na ang magtuturo po mula sa utos ni Kristo, na ang lalaki ang inutusan para magturo, aklat ng Mateo. Mateo 28, ang talata po ay 16, ijajam po natin ito ng 20. Dadakwat
nang magsiparoon ang 11 alagad sa Galilea at sa bundok na sa kanila'y pag sinabing mga apostol, lalaki po yan. At sinabi, mga propeta. Ngayon, sa panahong Kristiyano, yung propeta po,